Grabe to, akala siguro nila talagang yun na yung desisyon hindi nila alam it's a prank lang pala talaga. Magulantang ang lahat sa desisyon ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Naku, matinding kahihiyan nito kapag napanood to ng pamilya nila. Grabe naman na hindi natin akalain na kayang-kaya nilang gawin nito. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan na nga ho natin, ako po. Grabe naman. Ay nako po, bakit kayo ganyan? Grabe no, parang ginagawa na lang bang paraan ng pagsikat at pagpapakilala sa sa tao ang paggawa ng skandal. Nakakasuka naman nata to. Tapos may plano pa kayong pamunuan ng Davao. So eto nga po mga banateros, pag-usapan natin tong skandal. Skandal ni nag-release. Pinagkaguluhan sa social media at pinagtawanan huntivirus. Takot manalo si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hoy, ba't natatakot kayong ba't kayo natatakot na manalo si Pastor? Kasi talagang may paglalagyan kayo, no? Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito nga, pag-usapan natin ito. Ewan ko bakit gigil na gigil sila. Bakit takot na takot kayo na manalo si Pastor? Oo, ba't ano bang meron? Ba't parang nagkakaroon-dra pa kayo? Ha? Bakit nagkakaroon-dra pa kayo? Na na parang nagulantang ata yung mga buhaya, yung mga ulupong. Ba't parang nagulantang kayo nung nalaman yung tatakbo si Pastor Apollo C. Kibuloy bilang senador? Di, alam nyo ito, karapat dapat talaga na meron tayong katulad ng ni Pastor. Kasi marami, tsaka ito, may mga nababasa akong comment na, uy, religion siya, tapos pastor siya, tapos tatakbo siyang senador. Ba't yung mga Villanueva? Anong tingin nyo? Mga senador yung Villanueva. O ganun din naman yun walang pinagkaiba. Tsaka may mga nababasa ako sa comment section na magpapayaman lang daw si Pastor pag naging senador. Hoy, bilyonaryo na yun. Marami na kung sa pera lang, maraming pera ang KOJC. Kung ano man yung kagustuhan ni Pastor, kayang-kayang ibigay ng mga KOJC yun. Wag niyong sabihin na kaya lang magsesenador para tawag dito, para yumaman. Kaya nga hinahabol siya ng gobyerno dahil sa yaman niya. Sasabihin niyo magnanakaw lang si Pastor sa kaban ng bayan, katarantaduhan naman nata. Sobrang naman nata, sobrang nakakaloko, nakakabobo naman nata, no. Kaya nga hinahabol siya nila Risa, nila Marcos, nila dahil doon sa yaman nila. Dahil sa yaman at sa property ng KOJC. Tapos sasabihin nyo, magnanakaw lang yan si Pastor doon sa kaban ng bayan. At saka ito kung may hangarin man si Pastor noon pa, kung may hangarin man si Pastor na kaya tumakbo senador kasi magnanakaw lang, dapat noon pa siya tumakbo. Oo, ang dami ng pagkakataon. Nung panahon pa lang ni PRRD, sureball na siya dun. 'Di ba? Sureball na yung panalo niya dun. Pero hindi nga sumasagi sa isip niya. Ngayon, na may ginagawa ng kabalasubasan ang gobyerno sa mga relihiyon. So isa si Pastor Apollo C. Kibuloy sa tatayo bilang magpoprotekta or siya yung lalaban para sa kapakanan ng iba't ibang relihiyon. Kagaya nga, 'di ba? Paulit-ulit namin sinasabi na ang KOJC, yung ginawa sa KOJC
OJC ay maaaring gawin din sa ibang reliyon. Alam nyo, mga kaibigan, karapat, wag natin sayangin yung pagkakataon nito, no? Wag nating sayangin dahil bibihira lang ho ito at karapat dapat hong mailuklok si Pastor Apollo Sikibuloy bilang senador. Kaysa na naman kay Pacquiao, kaysa naman kay Lito Lapid, kay Ontiveros, kay Franz convicted, kay Erwin convicted. Ang daming convicted dyan. Baka sabihin nyo, bakit si Pastor? Oy, for your information, hindi pa nahahatulan yun. At yung kaso na yun ay dismiss na. 4 years nang dismiss yung kasong yun. 4 years na hong dismiss yung kaso na yun. Kaya wala kayong karapatan na sabihin nyo na convicted, mga ulol. Samantalang ang itong si Risa Ontiveros ay bigla hong nagpuputakang hinayu. Ang hinayu. Biglang nagpuputak. Hindi ko alam kung anong kinakatakot ni Madam Risa Ontiveros at bakit nagpuputak siya ngayon. At sinasabihan niya na parang yung about daw sa kaso, hindi dapat pagkatiwalaan. So ibig sabihin, Risa Ontiveros, kailangan pagsabihan mo rin sila Franz Castro. Sila, sino ba to? Si Estrada. Sino ba tong si Estrada? Si Jimmy Estrada. Si Jinggoy. Diba? Convicted din yun. Marami pang iba dyan. May mga kaso. Bakit nandyan yung mga yan? Tingnan nyo muna yung mga nasa kapaligiran nyo bago kayo manghusga ng tao, bago kayo magsalita. At isureball mo rin, Madam Risa Ontiveros, na wala ka ring baho kasi amoy namin ng baho mo. I-sureball mo yun na walang masisilip sa'yo dahil kung usapang record or usapang baho lang naman, meron ka din. Samantalang ito, panoorin mo natin, skandal ni Roglares. Pinagkaguluhan at pinagtawanan. Ontiveros takot manalo si Pastor Apollo Kibuloy. Ang akala ni Carlo Nograles na kinansila ng dating Pangulong Duterte ang kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao City at ipinagkalat ng media na tatakbong senador ang dating Pangulong Duterte. Ay prank lang pala ito. At ang shoutout dyan sa mga nagpakalat ng fake news Grabe na talaga ang mainstream media ngayon, no? Grabe naman na kayo. Akala ba namin mga vlogger lang mga fake news? Akala ba namin kami ang mga fake news? Walang sandamakmak pala ang fake news sa mga mainstream media. Hindi ko nilalahat kasi nandyan ang Net25, nandyan ang SMNI na naghahatid ng tunay na balita. Hindi katulad nito mga hinayupak na to. Tsaka speaking of Nograles, eto, paulit-ulit ko sinasabi, mga tiga Davao, wag po kayong kumuha ng isang bato na ipupukpok nyo sa ulo nyo. Anak ng teteng, ang ganda-ganda na ng Davao, sisirain nyo pa. O bakit? Nung naging congressman ba sila, may nagawa ba sila sa bayan? Tanungin ko, ito, ano lang to, isang katanungan lang to, anong nagawa ng mga Nograles sa Davao? Ngayon, di ba, congressman yan, simula pa dun sa tatay nila, anong nagawa ni Nograles? Nga. Kaya ngayon kayo, mag-isip-isip ho kayo, ha? Anak ng teteng na yan, ang ganda-ganda na ng Davao, sisirain nyo pa. Okay, tuloy. Ang pinali nga ay magtutuos si Carlo Nograles at dating Pangulong Duterte sa pagka-mayor. Abay, ano itong ginagawa ni Carlo Nograles na inilabas na video ni Miss Crisette Laureto Chu na papaano nag-yoga? Nag-yoga lang naman pala Sino ang nasa likod ng Pilipinas kontra gutom? Grabe naman to, grabe nga. Paano? Anong klase sa'yo yan? Ito daw kung itong si Carlo Nograles ang manalong mayor. Abay, napakagaling. May mayor ka na, may dancerist ka pa.
Gumaganyan siya sa pag-aakala niyang iboboto siya ng mga kabataan at nang mahawa din ang mga katandaan. Parang gusto niya maging komedyante. Hindi, ito nahalata ko din yan sa ibang mga politiko Pilit nilang ginagaya yung sa totoo hindi naman style ni Hindi style ni PRRD yung pagiging niya yung pagiging kwela niya. Sadyang ganun talaga siya. No, kasi nakasama namin ng ilang beses yan si PRRD with the Banateros brothers, 'di ba? So, may kita mo talaga sa katauhan ni PRRD. Hindi niya yung sinasadya para magustuhan lang siya ng taong bayan. Talagang ugali niya talaga 'yun. At ayan nga yung kadalasang napapansin ko sa ibang mga politiko na may mga alam mo yung parang trying hard. Trying hard but the second way is trying hard copycat. Ayun ba yun? Ay, hindi pala iba. Iba pala yun. Sorry. Hindi napapansin ko yan sa ibang mga politiko. Oo, nagiging iba nagpapatawa na hindi naman nakakatawa. Yung katulad lang ni Kiko Pangilinan, 'di ba? Munta nga lang. Kung may ipis na pagod, siya naman mukhang tukong pagod. Hindi, maraming mga politiko na ginagaya yung pagiging komedyante ni PRRD. Alam nyo, ang pagiging komedyante kasi ako dati, bago ako mag-charity, gumagawa ako ng mga good vibes video na mapapangiti ko yung mga tao. Alam nyo, hindi yan hindi yan pinipilit. Kusayang lumalabas sa'yo. Kung talagang nasa puso mo yung pagpapatawa at pasayahin yung tao, hindi dapat ikaw yung matatawa, kundi yung mga nanonood sa'yo. No, yung iba kasi diyan yung parang nagko-komedya katulad nung yung tatlong ugok. Si Risa, si Bambam, Kiko at yung isa pa nakalimutan ko yung malaking ngipin. Yun, no, munta nga, 'di ba? Tapos dinagdagan pa ni Kiko. Nagmano sila nagko-komedya katulad doon nito ni Carlo Nograles. May pa dance. Dito wala namang problema. Sumasayaw lang naman siya kaso ang corny. Ang problema dito, yung corny. Ang corny niya Hindi siya nakakatawa. OA siya tignan. Ngunit di niya alam ay lalo lang siyang kinamumuhian namin dito sa Davao. Dahil di naman namin need ang tulad nila. Ang need namin ay ipagpatuloy lang ang magagandang nagawa ng Duterte family. Big no to you mga Nogra. Di pa ba sapat noon ay nilalampaso na ni Digong ang tatay ninyo? Di pa ba sapat na inilampaso ka rin noon ni Inday Sara sa pagka-mayor? True. Kita nyo naman na nilangaw ang bawat rally nyo Di ba kayo nadala? Wala yan. Nag-file para makakubra lang yan ang budget galing kay Tambaloslos. Alam na alam ng mga ito na sa kangkungan ng kalalagyan nila pag Duterte ang babanggain nila sa Davao. Alam na alam din nila gaano sila kalansya o Nograles sa mga taga Davao. Nakadikit lang kay former PRRD noon kaya nabawasan. Hindi yan mananalo. Kung mangdaya at smartmatic lang siya mananalo. Gagamitin lang silang magkapatid ni Bangag at Tambuaya laban sa mga Dutertes. Goals ng Bangag administration ay masira, mapabagsak ang mga Dutertes. Dahil Dutertes lang ang pinakamalakas na pamilya sa politics na kalaban nila, kaya nagsama ang 36 years na magkaaway para lang mapabagsak ang mga Dutertes. Alam nyo, hindi nyo na magagawa yan. Hindi na, napakalabo pa sa napakalabo pa sa sabaw ng pusit. Pero napakalabo talaga, promise. Una, yung nabuo ng mga Duterte, hindi biro. Maraming sinagasaan ng mga Duterte na hindi kayang gawin ng ibang mga politiko dyan. Maraming nagawa ang mga Duterte na hindi rin kayang gawin ng ibang mga politiko dyan. At yung pagmamahal ng taong bayan sa Duterte, yung pagmamahal ng Duterte sa taong bayan at yung sinukli na pagmamahal ng taong bayan dyan sa Davao ay hindi rin yan mapapantayan ng kahit sinong politiko dyan. Yun na yung tanggapin nyo, yun yung katotohanan.
Oo, alam nyo kahit anong gawin yung kahit ilang try pa kayo dyan, kahit nga siguro maging maging kaapu-apuhan ng mga Duterte, pipiliin at pipiliin pa rin ng mga taga Davao yun. Dahil alam nila na may magandang puso ang mga Duterte pagdating sa mga kababayan nila, lalong-lalo na dyan sa Davao. Kaya hindi niya naman yung mga nag-aasam-asam dyan na kayang-kaya yung tumbasan, higitan ng mga Duterte, di wow. Di wow lang na lang talaga. Tapos ano yung pangtatapat nyo? Itong pasayaw-sayaw na to. Anong pangtapat sa gutom ang title? Hindi ko naman sinasabihan na huwag kang sumayaw, pero ang OA eh. Hindi katarantaduhan yung sinasabi nila na parang gusto nilang higitan. Tayo na naging congressman nga kayo, wala naman kayo nagawa eh. Hindi doon pa lang sana nagpakitang ano na kayo, 'di ba? O na nakaupo na yung tatay mo, kayo ilang beses na kayo. Si Ilong. Ay, sorry. 'Di ba? Ilang beses na kayong pinagbigyan ng taong bayan, wala namang kayo nagawa. So what if paano pa kung naging mayor kayo? Anong magagawa nyo? Baka mamaya yung ospital dyan na libre yung gamot, libre yung pagpa-ospital dyan, baka pag kayo na nakaupo, may bayad na. Diba? Kaya nga, napakahirap sa kahit pumikit ka man, kahit sa panaginip, napakahirap talunin ng mga Duterte dyan sa Davao dahil na ang ganda ho na ng ginawa nila. Ang ganda ng naipunla nila dyan. Hindi yan dahil sa dinastiya na parang gahaman sila sa kapangyarihan, kaya nila ginagawa yan na sila na papalit-palit sila na nakaupo dyan sa Davao dahil wala nga silang nakikitang pwedeng mapagkatiwalaan dyan. Pagkakatiwala, ang tagal nilang pinaghirapan, ang tagal ng sakripisyo ng mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD at ang kanyang ama, ang ganda nung ang haba-haba ng sakripisyo, ang tagal-tagal, ang hirap ang dami nilang pinagdaanan niya para mapaganda yung Davao. Tapos ibibigay lang nila basta-basta sa inyo. Tapos sisirain nyo lang. Wag na, uy. Kahit ako sa mga Duterte, talagang hindi ko papakawalan ng Davao noona. Kaya nga kami nandito para pagandahin tong lugar at mas lalo pang pagandahin para sa susunod ng mga henerasyon, sa susunod ng mga kabataan na sisibol dito sa isisilang dito sa Davao. Tapos yung hindi pa namin mapagkatiwala ang tao, yun pa yung yan din yung hindi lang to mindset ng Duterte, yan din ang mindset ng mga Pilipino diyan sa Davao. Na kaya ayaw nila talaga ng ibang tao diyan, ayaw nilang ibang dugo or ibang apelyido ang mamuno sa lugar nila dahil matagal na nilang subok ang mga Duterte. At never pumali ang mga Duterte diyan. Oo. Kaya kayo wag na kayo papatumbayin, babagsakin, di wow. Parang halamang dagat lang kung sumayaw. Char. Even the father surrendered because he didn't win. He can still be on the side of the one who fought in Davao. Di ba mga kasweet? Magaling din pala itong sumayaw. Medyo may pagkagiling-giling. Pero wala pa rin talagang tatalo sa It's Raining Men ni Representative Raul Manuel. Agree ba kayo doon mga kasweet? Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon na si Risa Hontivirus. Sabi niya rito Apollo, Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Wow! Gago! Ikaw ba talaga nagsabi nun? Na si Pastor magkakaroon ng konting hiya? Wow, ha? Ang kapal lolo. Kung si Pastor sinasabihan mo na magkaroon ng konting hiya, ikaw magkaroon ka naman ng konting muka. Sobrang kapal ng muka mo, wala ka ng muka. Gago! Puro kalyo na lang. Tanginang yan. Ang lalakas ng loob magsalita nitong mga to, no? Akala mo naman mga perpekto. Kaya hindi kayo manalo-nalo dahil ang taas na agad ng tingin nyo sa sarili nyo Karoon ng konting hiya. Wow!
Ikaw pa nagsabi, lol. Puta na, dapat mas kung sasabihin mo kay Pastor yan, sabihin mo muna kala Franz Castro yan. Sabihin mo yan kala Benny, kala Kimbo. Ay, nako. Ang daming mga kasamahan mo dyan na may mga kaso. Oo, at ikaw lang naman nang nagpaano kay Pastor eh. Kurunong konting hiya. Dapat ang sinabi, tsaka ito hindi kagustuhan ni Pastor yung hindi inuutusan ni Pastor yung mga ikaisipan ng mga tao. Kung iboboto siya ng taong bayan, wala ka nang pakialam dun. Wala ka nang pakialam dun, Risa Ontiveros, wala kang pakialam dun. Kung kagustuhan i-boto bilang senador yan si Pastor, wala kang pakialam dun. Dapat nga pakialaman mo sarili mo. Kasi kung mananalo ka pa ba sa susunod na pagtakbo mo, yan ang problemahin mo. Hindi, real to kaya ng problemahin mo, Risa. Yung pagtakbo mo kung mananalo ka pa ba. Oh, para sa isang taong umarap sa patong-patong na kaso, kabilaan, sabi ni Risa. Oh, human right trafficking at child abuse. O bakit ano ba yung kaso ni Franz Castro? Hindi ba ganyan? Franz Castro nga convicted, si Pastor hindi. Kapal ng mukha. Ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker na tila takot na takot itong si Risa Ontiveros na tumakbong senador si Pastor Apollo Quiboloy. Magkaroon daw ng kaunting hiya itong si Pastor Apollo Quiboloy dahil daw naharap sa patong-patong na kaso itong si Pastor Apollo Quiboloy. Howe, Risa Ontiveros, si Franz Castro nga. Isang convicted mula sa pangingidnap ng mga bata pero nakapag-file at malayang nakakatakbo. Si Pastor Apollo Quiboloy, hindi naman siya convicted. Si Franz Castro, convicted. Panoorin natin ang comment. Hindi talaga nag-iisip tong mga to, no? Hindi sila nag-iisip na baka masagasaan yung ibang mga kasamahan nila. Baka masilip si Jinggoy, baka masilip si Castro. Mga bobo talaga walang wala utak eh. Wala utak, puro ngawa eh. Gago! Ayop na tong mga to. Kaya lagi kayo hindi nananalo eh. Isa kasi, unahin nyo muna yung utak bago yung bibig. Anak ng teteng, puro kayong bunganga eh. Di, hindi mga boss, wala siyang karapatan, no? Wala siyang karapatan na sabihan si Pastor na mahiya naman. Kasi una-una, bakit? Boto mo ba? Ikaw ang nagdedesisyon ng boto ng taong bayan? Tanong lang naman. Hindi, ako nagtatanong lang naman. Ikaw ba nagdedesisyon ng boto ng taong bayan? Sana, bago mo sinabing mahiya naman, di mo sana mas mahiya yung iba dyan. Yung iba nga dyan, nandyan sa gobyerno, sandamakmak mga kaso. Bobo talaga, hindi nag-iisip eh. Ay, nako, ba't naging ganyan ka? Okay, tuloy. Reaksyon ni Mr. Will Talker. Kinakabahan ka na ba, Risa Ontiveros? Basahin natin. Apollo Quiboloy, magkaroon ka naman ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang human trafficking at child abuse at nagtago pa nga sa batas. Mas maganda siguro hanapin natin yan. Ano yan? PTB? PTB ba? PTB. PTB. PTB Media. Tingnan natin ha. Tingnan natin yung mga ka-etsyusan nito. Ano ba yan? PTB ba yan? Tingnan ko nga, PTB, yan. Hoy, PTB, ano yung... Karoon pa talaga. PTB channel ba yan? Ano bang klaseng PTB?
Risa Kubuloy. Lagyan natin, no. Risa Bahaw Utak. Ay, sorry. Risa Kubuloy. Kala ko bahaw utak eh. Wala utak pala. Tignan natin dito. Yung post. Saan yung post, ha? Nakakatakot. Ito pala yung PTB. Tingnan natin yung post dito ng PTB. Putang ng PTB to. Isa din sa mga fake news to eh. Ano ba to? Post ba yun o ano? Post ba yun o ano bang klaseng ano yun? Post ba ng ano yun? Hindi ko kasi nakita agad to eh. Itong PTB na to eh. May post ba rin si Maring Risa Alivirus? Grabe naman yan. Hoy! Ito yung PTB, chismoso din to eh. Kasi may ano to eh. Wala, ito pala yung kay Mr. Real Talker. Grabe, no? Kapal mo naman. Ano to? Basahin, ano to? April, dati pa pala to eh. Kapal mo naman, Risa. Hindi naman. Ay, nako. Wala kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas? Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga leader para hindi iboto si Kibuloy. Let us not elect lob. Tsaka ito wala talagang nakikitang karapatan si Risa dyan. Ba't mo kailangan ba't mo tututulan yung desisyon ng tao? Kung sa'yo nga nagkakamali sila eh. Mas di hamak na mas deserve iboto si pastor kaysa sa'yo. Dahil si pastor may napatunayan na at pwede niyang dalhin yun sa pagiging senador niya. Ikaw ba? Anak ng teteng, puro ka lang media. Puro ka lang pasimpatya sa mga tao. Anak ng teteng, yung kaso mo nga, hindi mo inasikaso. Di ba saan damak makaso nito? Ito, Risa Ontiveros, kung gusto mo kasing hindi naman totaling hate ka namin. Medyo lang. Pero isipin mo kasi maigi, kaya ka lagi nagtatalo eh. Kaya ka hindi ka nagpapananlalo eh. Dahil dyan sa ganyang mga utak mo. Isa kasi ayusin mo, pag-isipan mo maigi bago ka mag-post. Aminado naman kami na medyo kinakabahan ka. Kasi baka balikan ka ni pastor. Pero darating yung time na yun. Ma'am Risa. Oo. Hindi kita matawag na senator, hindi ka dapat dyan eh. Darating yung panahon na yon na yung kaba mo matutuloy yan. Don't worry ha, panahon lang yan. Ngayon, panahon nyo, isa susunod na araw, panahon naman din ni pastor yun. Kaya waiting ka na lang ha. Ito kapal na mukha. Siya pa talagang may ganang magsalita nung hinayo na to. Nakakahinayo ka. Ito ano to? Minsan yun ang pinagtripan, sino bang mag-aakala na posibleng pang makaharap ng harapan? Yari ka. Tila ngayon pa lamang raw ay takot na ang senadorang si Risa Ontiveros kung sakaling manalo sa pagkasenador ang pastor at televangelist na si Apollo Kibuloy. Lalanin mo, Risa, may 8 million na member yan. Siguro nagkakagkukumawag si Risa. Ito, kawawa ako nito, yari ako. Naalala ko, may 8 million member nga pala to. Bali, may 8 million member, kasama na dun yung taga-ibang bansa, yung mga ibang lahi. Siguro yung ibang lahi, mga 1 million. So, may 7 million. So, puta na, solid yun. Baka ito pa yung mag-top 1 na senador. Kaya medyo kabado yung lahat dyan. Naku. Kaya nga diba nababalitaan nyo parang hinaharang yung pag-file ng COC ni Pastor, diba? Kaya nga siguro ito din sila din yung mga nagkukumawag ngayon. Kasi alam nila na may panalo talaga to si Pastor. Kung yung mga senador nga 'di ba?
yung mga senador, yung mga tawag dito, yung mga politiko, kahit nga si Marcos, kahit nga yung halos lahat naman ng mga politiko ginamit or nagpatulong kay Pastor Apollo Sikibuloy na tulungan sila sa pangangampanya or suportahan sila. Ito na lang, diba na-i-vlog natin, na-i-flex natin yung mga pictures ng mga kandidato doon. Ito na lang, kung hindi malakas kung hindi marami ang miyembro, kung hindi malakas ang KOJC, sa tingin nyo may pupuntang dyan? May pupuntang mga politiko dyan kay Pastor? May magpapatulong kay Pastor kung sa tingin nyo mahina yan? At kaya nga nagkukumahog to, kaya nga biglang natakot tong si Risa kasi alam niyang may paglalagyan siya. Sabi nga na, may kasabihan nga, hindi araw-araw Pasko. Darating yung araw na ikaw yung nasa taas, darating din yung araw na lulubog ka rin. Ganun yun. Oo. Panahon lang yan. Ngayon, kung medyo natatakot na yung iba dyan na mga dumikdik kay Pastor, siguro naman deserve nyo yan. Kung sa ginawa nyo kay Pastor, sa pag-file nyo ng kaso, walang problema dun Kayang-kayang harapin ni Pastor yun, napakatibay ni Pastor. Pero yung ginawa nyo sa KOJC at sa mga tao, sa mga miyembro ng KOJC, doon kayo nalintikan. Yun yung pinaka-karma nyo. Kaya kung ano man yung talagang karma nyo yan. Matatandang sa huling araw ng pag-file ng COC, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador ang religious founder at ang chairman ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Nag-viral sa social media ang nooy naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros kung saan sinabi nito na dapat ay mahiya naman raw si Kibuloy at alamin kung ano talaga ang kanyang pinapasok dahil ang tulad niya raw Ikaw nga, hindi ka nahiya kriminal ay hindi na raw dapat pagkatiwalaan ng mga tao. Woo! Utot mo, Risa! Utot mo, baho! Akala mo naman napakalinis niya. Bubog siya, hindi po. Kriminal, hindi mo pagkadasas! Raulo! Lokohin mo, lelang mo. Well, tatuloy ng maraming netizen kay Ontiveros. Bakit raw si Delima, si Franz Castro, maging ang kapwa-senador na si Jingo Estrada ay pare-parehas na kuno sa magkakaibang kaso, tila wala naman raw na-react ang senadora. Baka Ngunit tropa ang niya. pastor na si Kibuloy, Baka tropa niya nga kasi baka tropa niya sila Delima, sila Castro, sila Jinggoy, na mga convicted. Baka tropa niya, syempre, hindi niya talaga babanatan yan. Yun nga lang, ang kabobohan nila, sinabihan nila ng ganyan si pastor, samantalang yung mga kaibigan niya ganun. Kung ano yung sinabi niya kay pastor, ayun yung bumabalandra or nakikita ng taong bayan sa mga kaibigan niya. O kahit hindi niya patamaan yung kaibigan niya, tingnan nyo, imbis na masira si pastor, sila pa yung nasira. Naungkat patuloy, na pag-usapan pa yung, wait lang, ba't ka magsasalita ng ganyan? Yung iba nga dyan, si Castro, si Jinggoy, si Delima, mga convicted dyan. Mga nahatulan talaga yan. Pangit yan. Bobo talaga Kaya hindi manalo-nalo, hindi ginagamit utak Hindi, sorry alam ko naman na matalino ka. Nandun na tayo. Senador ka nga Nauto mo nga yung mga tao Nauto mo nga si BP Sara Pero isip-isip din kasi minsan, Ma'am Risa, na i-balance mo din. Hindi lang basta kuda, hindi lang basta, alam mo yun, hindi lang basta bunganga ang iniisip. Kung ako sa'yo magpa-opera ka na, yung utak mo lagay mo sa bunganga mo. Hindi, para tugma. Kasi hindi tugma yung function ng utak mo tsaka bibig mo Hindi, para naman kahit papaano, medyo magkaroon ka man lang ng parang sangayunan ka naman paminsan-minsan ng taong bayan.
Kasi wala na sa hulog eh. Pero mo sabi mo, mahiya. Eh bakit yung mga kasamahan mo di nahiya? Nakaupo pa nga yung iba. Ikaw pa, ikaw may kaso ka din. Tapos yung sa PhilHealth hanggang ngayon, hindi mo pa rin masagot-sagot. Ay, nako po. Ang hirap na lang ito yung sinasabi na kung ayaw mong masita ka, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo ring gawin sa iba. Eh, ginagawa mo kay pastor, so ginawa sa'yo, sorry ka na lang. So yung mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyo, grabe talaga to si Madam Marisa. I-comment nyo na lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.